Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. About 3 weeks ago, nagpropagate ako ng bougainvillea cuttings through the ICU method gamit ang supot ng ice candy. And this is the snippet video kung paano yung process na ginawa ko, pero pwede nyo ding panoorin yun which was uploaded early this March. At na-share ko din sa inyo kung paano ko ginawa and ano yung advantages and disadvantages pag ice candy plastic ang gamit based sa aking experience. And yung disadvantages na yun ay una, mas makakatipid ka ng space which is bagay sa mga limited lang ang space. Unlike sa plastic cups na ICU, mas nangangailangan ng maluwag na space. At pangalawa, is makakatipid ka ng potting mix or yung medium kasi konti lang ang mailalagay mo sa plastic ng ice candy. Pag malalaking plastic cups kasi, madami kang gagawin na potting mix. At pangatlo, mas marami kang magagawa at mapupropagate na bougainvillea cuttings kasi konti lang ang magagamit mong potting mix. At yung pang-apat naman, minsanan lang ang paglalagay ng plastic na balot unlike sa iisa-isang balot per plastic cup. Pero sa lahat ng advantages na yun, ang isa kong nakikita na disadvantage na yan ay mahirap ilagay yung soil sa plastic ng ice candy kasi maliit lang yung butas. Kaya naman time consuming siya. And now, today is the update video naman makalipas ang more than 2 weeks na naka-ICU yung mga cuttings sa iisang lagayan. Dito natin makikita yung lagay ng mga cuttings at kung magiging effective ba yung ganitong klase ng method ng propagation. Kaya naman dyan lang kayo at sabay-sabay nating panoorin ang update ng ICU propagation gamit ang ice candy plastic. Kung makikita nyo naman mula sa labas, may mga live na tayong mapapansin dahil may mga green na tayong nakikita. If maalala nyo, nung tinanim natin ang mga cuttings na ito, tinanggalan natin lahat ng mga dahon. Meaning, kalbos sila nung itinanim ko. Yung mga cuttings pala na ito ay halo-halong varieties and hindi ako gumamit ng mga talbos. Yung pinaka-stem talaga ang mga ginamit ko. At dadahan ko munang tatanggalin yung plastic cover para makakasiguro tayong walang masisira at mababaling mga bagong usbong ng mga cuttings. Tapos pala guys, nung itinanim ko ang mga ito ay wala akong ginamit na any substance to boost yung roots nila like rooting hormone or solution, aloe vera extract, garlic and onion extract. So as is lang itinanim ko sila sa potting mix like tusok-tusok then talian ng rubber band. Ganun lang siya kabilis. And kung mapapansin nyo guys, may mga bagong shoots na yung mga cuttings and yet wala pa sila mga roots. This means nasa recovering process na sila para mabuhay at maglabas ng bagong ugat. Since 2 weeks na din sila sa ICU, this is the earliest stage wherein magbibigay sila ng sign of life. We'll give you an update again after 2 weeks and we'll see if magkakaroon na sila ng bagong ugat or magkakaroon na sila ng mga ugat. And yung ibang cuttings kasi ay wala pang bagong shoots na nilalabas and which is okay kasi may mga cuttings talagang matagal maglabas ng usbong at may mga cuttings naman na sobrang mabilis lang. And kung gusto nyo ng mabilis at mabisa, gumamit kayo ng talbos ng bougainvillea. Sobrang effective nun guys and based na din sa naging experience ko. At may video ako nun kasama na yung mga update status kung nag-grow ba or naging effective ba or naging successful ba. And this idea pala ay napanood ko lang online sa Facebook Reels and ginaya ko na lang din para matry ko if okay ba ang ganitong method and mukhang okay naman kasi wala pa namang namamatay sa mga cuttings na itinanim ko. Kaya if you want na manood ng mga ganitong mga idea
i-follow nyo yung mga Facebook pages for Bougainvillea at nandun yung mga tips and ways nila kung paano sila mag-propagate ng kani-kanilang mga Bougainvillea. Right now naman, ibabalik ko muna yung supot nila para hindi magtagal na naka-expose sila and para na din hindi sila malanta. Usually kasi pag bigla mong tinanggal at nagtagal silang naka-expose sa outside world, nalalanta sila at nagda-die back. Ganon ka-sensitive ang mga bagong buhay na bugis sa ICU. At bago naman tayo magpatuloy and while binabalik ko yung plastic cover ng ICU ko and baka sakaling napadpad ka sa channel ko at hindi pa nakaka-subscribe at bago ka lang sa channel ko, paki-click ng subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about Bougainvillea updates. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Ang next naman nating topic is yung update video ng propagation ko gamit ang plastic cups na walang butas. And na-discuss ko before yung benefits naman ng walang butas na plastic cups and babanggitin ko ulit dito baka sakaling hindi mo pa napapanood yung episode na yon. And kung hindi pa, pwede mo ding panoorin para magkaroon ka ng idea. Ito na sila now after 3 weeks naman and mostly nang itinanim ko ay mga talbos ng Bougainvillea kasi mas hamak na mas mabilis silang mabuhay. And isa-isahin natin ang mga Bougainvillea at ipapakita ko sa inyo yung mga lagay nila kasama na dyan yung tsura ng mga ugat at yung tubo nila. Kaya dyan lang kayo at patapusin nyo ang video na ito hanggang dulo. At gaya ng sabi ko kanina, mostly nang itinanim ko ay mga talbos ng Bougainvillea and kita nyo naman na fresh pa rin at buhay na buhay sila sa loob ng kanilang plastic. Makikita nyo yung mga dahon nila ay hindi nalanta at parang bagong cut lang at katatanim. And nung itinanim ko sila, nag-iwan talaga ako ng mga dahon particularly sa pinakatalbos para magtuloy-tuloy na lang yung paglaki. And makikita nyo, ang ganda din ng mga ugat nila at mas malalaki at intact sila. Isa kasi yan sa benefits ng walang butas, yung plastic cups. Yung ugat ay mas nako-contain dahil wala silang way na lumabas at gumapang sa kung saan-saan. If napansin nyo, yung pag may butas, yung mga plastic cups, yung mga ugat ay parang hindi maganda yung tubo nila. Kaya mas okay para sa akin na walang butas. And if worried naman kayo kasi baka maitanong nyo, hindi ba mabubulok yung mga ugat pag walang butas? Don't worry guys kasi hindi yun mabubulok dahil hindi sobrang basa yung lupa na ginamit natin. Tama lang at kung napanood nyo yung isa sa mga episode ko kung paano ko ginawa yung tamang moist ng soil, sundan nyo yun guys. At makikita nyo naman if okay na kasi pag nag-form na parang empanada and dumplings na, okay na yon. And kita nyo naman guys, walang nabulok sa mga tinanim kong mga cuttings at mas lalo pa silang nabuhay at naging healthy. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!